Ito ang tanong, paano mo siya ma-identify ngayon? Na fake talaga yung transaction na yun. Kasi CBIR kasi may mga listahan na clearly identify nila kung sinong mga firm ang may ghost firm or fake transaction. May kulong ba ang kapag nahulian ka ng resibo na fake? At saka mga nasampahan na ba ng kaso? Oo nga. May mga nakulong na? Sa nakulong, wala pa siguro, ongoing pa lang po yung hearing, pero once na tatlo po yung kaso na pwedeng ikaso sa inyo. Civil case, administrative case kung merong mga empleyado ng gobyerno na involved, at saka yung criminal case po. Ayun, magandang gabi mga partners at welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun, at ngayon po ay October 14, 2025. Nako, ang bilis ng panahon, no? Kalahating buwan na. Mamaya may November na, mamaya December na. Nako, ang bilis, no? At ngayong gabi, kasama ko si partner Manuel. Ayun, magandang gabi, partner. Magandang gabi, kapartner Randy at kapartner Cres. Pagaling kayo. Pagaling ka, partner. Kasi nabalita natin kapartner Randy na parang may masakit ang ulo ni kapartner Cres. Masakit daw ang lalamunan. Ako, sana wag tumuloy. Sabi nga ni kapartner Randy, mag-vitamin C. Hindi pa ako nakakainom. Kaya ininom ko naman ay ibang gamot. Sana wag din tumuloy. Kasi pahinga lang yan. Pahinga lang, pahinga lang ba? Sige. Pero ayoko muna magpahinga. Yung tuluyan. Yung yung mga 2 hours lang natulog. Okay Naku, na. mahirap yan. Dapat 8 hours ang 8 hours? tulog. Oo. Naka 5 hours ako. Sumakit likod ko eh. Ay, ganun ba? 5 hours. Siguro baka Ito, baka kanina 4 ba yan? hours Kanina lang ba? O kagabi yan? Sa kagabi ng isang araw. Siguro dahil lang may sipon konti. Pero kapartner Randy, magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Live po kami sa YouTube. Yan po ay UNTV News and Rescue. Sa Facebook naman ay Business Natin To On Air at UNTV News, UNTV Radyo La Verdad at sa radyo sa 1350 sa AM Band. At syempre, kung may question kayo or may topic kayo gusto nyong i-topic dito sa aming program, pwede kayo mag-text or tumawag sa ating mobile na 0997-824-9408. Ulitin ko lang ulit para hindi nyo makakalimutan. At nasa TV din, nasa screen din. 0997-824-9408. At marami pa tayong pag-uusapan ngayong gabi. So, umpisa na natin ang segment na Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong gabi, kasangbahay singil sa presyo ng kuryente ng Meralco muling tataas ngayong buwan ng Oktubre. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Matapos ang pagbaba noong Setyembre, magpapatupad ang Meralco ng dagdag na 18 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan, kaya aabot sa 13.31 pesos kada kilowatt hour ang kabuuang singil. Ibig sabihin tataas ng halos 47 pesos ang bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, sanhi ng pagtaas ang mas mataas na generation charge dahil sa pagmahal ng kuryente mula sa mga power supplier at paghina ng piso kontra dolyar. Gayunpaman, bahagyang napigilan ng pagtaas dahil sa mas mababang presyo sa spot market at patuloy na refund ng kumpanya sa mga consumer. At yan ang ating balita para sa Business Natin To. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. At Cecil Alabata Cruz. Ayun, partner, napapansin ko kapag malapit ng Pasko, ayan na yung mga pataas yung mga katulad ng ng presyo ng kuryente at di ba? Inflation tumataas. Yes, pati yung gasolina halos sa linggo-linggo tapos di naman agad bumababa. So anong gagawin natin? Mag-migrate na tayo. Akala ko, sasabi yung migrate na pala. Di ba sa ibang bansa. Gulat ako sa'yo Panggulat lang. Pero magandang gabi at sana ay magtipid tayo sa kuryente. Maganda siguro. Kung may mga solar lights na pwede magamit sa mga garahe nyo, yun na lang gamitin natin. Actually, kung solar naman, maganda yan. But sa mga karaniwang tao, medyo mahal kasi ang solar. Oo, medyo mahal talaga. Pag pa-install lang yan at saka pag-maintain. Oo, mahal. 6 digit ang pinag-uusapan Pero grabe yung tipid naman. Actually, hindi naman.
percentage lang. Okay, at least, di ba? Ayun. At sige, mga partner na para sa mga negosyante naman na may balak gumamit ng mga ghost receipts. Nako, Aba! ito uso-uso ghost project. Nakikiusan resibo pala. Nakikiuso, no? So, yan yung pag-uusapan natin. Yan yung mahigpit na kampanya ng BIR ngayon, no? Oo. Kasi yan yung uso ngayon, ghost. Nako. May ghost project, flood project, diba? Ngayon, ghost receipts naman. Meron pala niyan. Oo. So, yan yung pag-uusapan natin yan tungkol sa fake transaction. Ayun. So, mga partner, pahinga muna tayo konti at magbabalik po muna ang inyong kasangga sa negosyo, ang Business Natin To! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Halos araw-araw nararamdaman ang mga paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lindol ay isa sa mga mapaminsala at nakamamatay na uri ng sakuna kapag hindi ito napaghandaan. Para maging handa, panatilihing kalmado ang sarili kapag nakaramdam ng pagyanig. I-apply ang Dock Cover and Hold para maiwasan ang iba pang disgrasya. Kapag wala ng pagyanig, saka lumabas at pumunta sa open area. Huwag tumakbo at kung nagmamaneho naman ay pansamantalang tumigil muna para maiwasang makabangga. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
nagbabalik po ang Business Natin To. Ayun. Sa mga partner natin na nakikinig po ngayon sa mga radyo, pwede kayo tumawag or mag-text ngayon dito sa amin. Sa 0997-824-9408. Ay, nako. Minsan nakakalimutan ko tong number na to. But minsan talaga kabsadong-kabsado na natin yan. Partner. Yan, of course. Pero kung makalimutan nyo man ang number, pwedeng sa Facebook. Hanapin nyo lang ang Business Natin To on air. At pwede kayo mag-comment dyan, magtanong sa ating guest ngayon, at mag-suggest ng mga iba pang topics ang Business Natin To on air Facebook page. Oh, yun. At nako partner, simulan na natin ang ating second segment natin ngayong gabi. Ang Kataks Ako. Kataks Ako! Ayun, ang paggamit ng ghost receipt o mga fake transaction ay hindi isang simpleng paglabag ito sa isang seryosong offense kung saan ginagawa na ito ng mga negosyante. Actually, ito, may ako kilala dyan. Upang mapababa ang tax na kanilang dapat bayaran. Ayun. Kaya naman binuo ng ahensya ng Bureau of Internal Revenue ang Run After Tax Transaction Program upang mapalakas nito ang kanilang kampanya laban sa mga gumagamitan o nag-i-issue ng pekeng resibo o pekeng transaction. Partner Manuel. Yes, kapartner Randy. Kaya naman alamin natin ngayong gabi kung paano nga ba nakakatulong ang task force na ito ng BIR sa mga maliit na negosyo at consumers. Ngayon, upang ipaliwanag sa atin ang tungkol sa Run After Fake Transactions ng BIR, makakasama natin live sa ating radio booth sa ating programa ang isang licensed professional, teacher and freelance tax advocacy consultant, volunteer tax compliance, at of course, and tax consultant at ETM Tax Agent Office. Aba, i-welcome agad natin. Napapakinggan na natin siya noon pa sa programa ninyo, kapartner Randy. Let's welcome to the program, Miss Sonia Carag. Hello po. Hello. Good evening po and welcome back ako. Welcome back sa video. Oo nga, ilang taon din, ma'am? Matagal-tagal na, sir. During pandemic, nagpupunta tayo dito. Wala pa. Nung pandemic wala talaga. But before pandemic before, tayo, kung di ako yes. nagkakamali. Yes. Oo. Ayun, magandang gabi sa'yo, Miss Sonia. Ayun. Yes. At syempre, Miss Sonia, nako, first time ko palang nalaman na teacher ka pala. Teacher. Teacher na Sa ako. tagal nating magkakilala, ngayon ko lang alam na teacher ka pala. Kapapasa ko lang po as a teacher, sir. Ayun. Ay, may bala ka bang Magturo. Magturo? Actually, ang advocacy ko nga is to teach ng mga about taxation, and then isa sa mga foundation talaga ng mga kabataan ngayon is dapat talaga edukasyon kasi hindi na ano yun. Tama. So ngayong gabi, tuturuan mo kami Turuan tungkol mo sa kami ng teacher, Sonia. Teacher? Ang tawag natin sa kanya ngayon ay teacher. Sonia. Anyway, ito, Teacher Sonia. Yes, first sir. question natin ngayong gabi. Ano ba yung mga karaniwang uri ng peking transaction na na-identify ng BIR? Right now po, na-identify nila is yung source ng expenses katulad ng official receipts or sales invoice or service invoice. So yung dalawang yun, isa sa mga primary evidence po for determining kung ano yung mga fake transaction po na napapractice or ginagamit. Ayun. Yes. Actually, ang hirap yung i-identify yung mga fake transactions na yun. Kung may fake transaction, talagang yung ebidensya mo talagang talaga. Concrete. Tsaka hindi naman mag-i-issue ang BIR ng isang call to action for sa isang taxpayer kung nakakita na sila kagad ng ebidensya na nagamit mo o at ginamit mo at naging deduction siya sa iyong pag-compute ng tax at naiwasan mo ang pagbayad ng tamang tax ng VAT tsaka income tax. Yan na po. Ayun. Partner Manuel. Oo nga. Pwede ba malaman namin, Teacher Sonia, kung paano natutuklasan ng BIR itong mga pekeng resibo o transaksyon sa mga income tax return, Ma'am Sonia? Sir, based po sa pag-aaral nila, may mga triggering effects po or may mga algorithms na sinasabi na na-identify kaagad nila na yung inisyo o ginamit ng isang taxpayer ay fake transaction po. Sabihin, bago ka na i-audit or imbestigahan, meron na silang
ebidensya na nagamit mo at nakabili ka at nakagamit dun. Usually, teacher, ano ba yung mga... Hindi ka ba na... Teacher, may I go out? may I go out na agad? Mamaya. Mamaya konti yung mga Yes. ano ba yung mga industry na madalas na sangkot sa paggamit ng pekeng resibo? Naku, depende yan kung sa anong industry. Kasi based dun sa analysis ko, iba-ibang industry ang may involved. Yung mga industry na malalakas kumita. No. Sabihin yung malaki ang revenue nila pero yung pambangga nila sa expenses nila is napakaliit. Kaya nagpupunta sila dun sa purchase ng fake receipts. But yung, ito, follow up ko lang, yung mga nasa deep, yung mga contractor, ito yung uso eh. Ano ba sila? Sa tingin mo ba, bumibili ba sila ng mga fake receipts? Yes, ang dami nilang na-issuean ngayon ng na-issuean sila ng letter of authority for underdraft and rate. So, probable kaya meron na-issuean sila kasi may reason to believe na meron silang ganun. Ang laki ng ng assessment nila, 7.1B. Oo. Parang national government na fund natin, no? Correct. Imagine mo, actually, hindi naman diretso sa kanila dahil ilang kumpanya din yun. Hindi ako nagkakamali. Hindi, yun? Parang for spouses lang ata yun. For spouses? Hindi ata dun sa mga korporasyon nila. Okay. May pambayad naman sila. Okay. Naka-freeze nga lang. Paano ibabayad yun? Ayun, di ko rin alam. Pero, Ma'am Sir. Sonia, sa Yes, mga sir. pangkaraniwang mga katulad namin o kaya yung mga nagmamalengking nanay, na tatay, paano nila malalaman na peke yung resibo? Paano mo malalaman na fake receipts? Para Kasi, mapakulong sila ng 4 years. Di ba 2 to 4 years ang kulong? Oo nga. sir, kasi sa fake ano yun? run after fake transaction. Ano yun? Ganito yan, sir. Di ba po ang regular sa pagpoproseso ng pagbili at pagbenta? Pag bumili ka, ang ilalabas mo ay pera. So, in return, makukuha ka ng goods. Kunyari, bumili ka ng lollipop, makakakuha ka ng lollipop. Yeah. Tapos kung nag-i-issue na resibo, may makukuha resibo. Doon sa run after fake transaction, ito naman po ay nagbayad ka, pero wala ka naman nakuwang goods or services. Pero, nagkaroon ka ng resibo. Pero yung resibong naka-indicate to na amount ay hindi equivalent to sa amount na binayad mo. So, yun yung mga triggering facts scenario for fake transaction. Follow up lang ako doon Sir. sa mismong resibo. Kasi kapag nag-issues ang isang seller ng resibo, makikita mo yung minsan kompleto na yung information, Yes. di ba? Name, PIN, address, tapos may ATP pa, gamot, Yes. tapos nandun pa yung yung mismong printer, nandun na din. Minsan pag hinawakan mo yung yung resibo, kalain mo, wow, ano to? Sa tingin mo to, okay na. But sa tingin mo, teacher, yung hinawakan mong resibo, okay na ba? 100% na okay na? Or magdadalawang isip ka pa? Anong sa perspektibong pagtingin? Ako po ba as a owner o sa auditor, as a bookkeeper? Kasi po as a owner, alam po ng owner kung bumili siya o hindi siya bumili ng fake receipts. As a bookkeeper, as a accountant, as a independent unless otherwise scrutinize mo yung mismong dokumento, makikita mo, ma-identify mo. Kasi isa sa mga pointers doon is yung kung mapapansin nyo, may portion doon na dapat may pipirman, walang pirma. Yun lang. Pirmahan na. Pero, Tapos po sir, pag binigyan ka ng letter of authority ni BIR, naka-indicate naman doon kung ano yung mga yung ghost firms o pinanggalingan ng fake transaction mo. So, syempre, at the end as a owner, check mo kung talagang nag-purchase ka pa kasi dinideclare mo yun for VAT relief Di ba? So, paano yun? Ito lang, mga partner. Kasi kanina, sabi mo nga, nandun na sa resibo, kompleto naman information, Yes, di ba? But kapag minsan kasi yung nabibili nilang resibo o nakukuha nilang resibo ay pati yung kasi ito kasi run after fake transaction,
malaki to. Ibig sabihin, 100 million, 80 million Malaki ang yan binibili. Malaki yan. Hindi yung pang lollipop lang. Yan Oo, lang. hindi yun. Imposible yun. Baka Yes. walang resibo nga yung lollipop mo. Oo. But ang tanong doon, ma'am, kung kumpleto naman, na-declare naman doon sa kabila ng seller yung fake receipt. Tapos dineclare mo, yun nga lang, walang resibo kung walang resibo, walang goods or services na naibigay. So, ano tanong mo dun? Ito ang tanong, paano mo siya ma-identify ngayon? Na fake talaga yung transaction na yun. Kasi CBIR kasi may mga listahan na clearly identify nila kung sinong mga firm ang may ghost firm or fake transaction. But ang nito, may kulong ba ang kapag nahulian ka ng resibo na fake? At saka mga nasampahan na ba ng kaso? Oo nga. At Meron may na, mga sir. nakulong na? Sa nakulong, wala pa siguro, ongoing pa lang po yung hearing. Pero once na, tatlo po yung kaso na pwedeng ikaso sa inyo. Civil case, administrative case, kung meron mga empleyado ng gobyerno na involved, at saka yung criminal case po. So, talagang kailangan habulin yung mga taxes na hindi nabayaran. Yung pala, ang dami, no? Actually, medyo nakakabahala yung kapag nahulian ka ng fake receipts, tapos may civil ka na. Meaning, kapag civil, may amount. Yes, Oo. tama. Amount po yun. Amount. Yes. Kapag criminal, kulong. Yes. Yun ang mga doon, di ba? At yun nga lang kasi, syempre tayong mga malilit na tao, wala naman tayong nabibiling fake receipts. Yung mga malalaki lang Oo. talaga. Oo. Hindi naman po pinag-uusapan dito sa fake receipts mga piso-piso, pente-pente. Ang usapan dito milyones po eh. Parang lang yan, ghost projects yan. Di ba? Billions. Kaya kanina babanggitin yung ghost receipts eh. Lapit sakto sa November 1. Ghost. Oo nga, kaya nga malapit na yung October 31, which is yung Halloween. Tapos November 1 yung yung Undas. Kaya napapanahon yung mga ganito, ghost. Yes. Kaya pala. Pero maganda dyan, walang pasok yan. Kapag kaya Tama ka dyan. Maraming uuwi ng But probinsya. tayong mga nasa radyo, Tuloy ang laban. Ganun yun. So, eto po, itanong ko rin kay Ma'am Sonia, no? Yun, kanina natanong ko na yung resibo, may mga nakikita, paano makikita ang fake, no? Pero sabi mo nga, mga transaction, Ma'am Sonia, Yes, malaki yan. Yung Yes. fake transaction. Yes, So, kasama ba dyan yung mga iniimbestigahan ngayon sa Senado? Karamihan Yun po. yun. Yes. Sila po. Kasama sila. Grabe. Pero pwede ba mag-transact sila na walang resibo talaga? Pwede ba mag-transact? Sino po ang magtatransact? Yung mga, halimbawa ay, sino ba nagsususpetsahan na may fake transactions? Sir, kaya po merong fake transaction po. Ito yung ginagamit po yung resibo na nakukuha Ayun. nila pambawas sa pagbabayad ng input tax, sa VAT at saka dun sa income tax. Ayun. Kaya malaking ginagamit. tulong minsan kasi. Na panliit yun eh. Panliit ng tax due. Tax due, oo. Pero in the long run, ang naapektuhan ay ang gobyerno. Correct. Oo. But ito, teacher, gaano ba ka-effective yung mga, yung ginagawa ng BIR, yung itong run after fake transaction na mas talo ngayong taon? Epektibo to sa tingin mo? Yes, epektibo kasi nagkakaroon tayo ng awareness, sir. Kasi yung di lang 2023 to nangyayari, pero dati pa siya eh. So awareness lang to, sir. At the end of the day, ang gobyerno ang nawawala ng mga taxes for that. Ba't ang tanong, may mga programa ba tungkol sa sa mga nakikinig, baka pwedeng magsumbong sa mga sa BIR?
Actually, may program ang BIR na pag whistleblower ka, may reward ka makukuha eh. Magkano? Teka lang, magkano yan? Pwede malaman ko? Billion ba? Ay, hindi naman, sir. Million pa lang. Pero depende ata yan kung magkano yung makokolekta. Pero, but again, matagal ang proseso yan. Dapat magbibigay ka rin ng ebidensya na talagang merong ganong transaksyon or ganong nangyayari sa isang kumpanya. Saka, paano kung malaking kumpanya babanggain mo dyan? Oo Pwede nga. bang bigyan ng protection naman itong mga whistleblower halimbawa? Sir, ang pagkakalam ko, pag once na nagbigay ka ng information regarding sa BIR, yung identity mo naka-hide eh. Yeah. Sabihin, protected ka naman. Kasama ba dun si Hayden ko? Na-hide eh. Ay! Na-hide ba? So sorry. Hindi ko din na-gets. Pero lang po yan. Pero ano yung proseso ng BIR sa pag-audit sa mga negosyong pinaghihinalaan nilang may fake transaction? Usually po, sir, pag nag-issue sila ng letter of authority, naka-stipulate to na RAFT is run after fake transaction. Okay. So, this is not regular. Ini-issue to ng National Office na selective lang po o ini-issue lang na Revenue Special Order sa specific person na naka-assign dun sa National Office na sila lang ang mag-audit kasi parang confidential yung mga dokumento na ito yung listing ng mga kumpanya na nag-i-issue ng fake transaction. But ito ang tanong, may may sistema ba ang BIR para ma-identify yung yung mga resibo natin na nakukuha na ito fake ito fake. Di ba naalala niyo, sir, yung nagkaroon ng yun? Yung may pinuntahan si BIR na yung pinasok nila yung isang establishment na andun lahat yung parang mga raid. fake raid yun, Yeah. sorry. Raid na nagkaroon ng na-identify nila kung ano-ano yung mga resibong nandun. So, yung isa na yun sa mga factors. Kung na-identify nila yun, kaya nilang identify through VAT relief kung sino-sino yung mga nag-avail. Kasi, i-report mo yun. Okay. Nako, mga partner, teka lang, pahinga muna tayo mga partner, no? So, pagpahingin natin muna ang ating resource person natin ngayon. Your Honor. Please proceed. Let's proceed. Ano muna tayo? Magbabalik muna ang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang masabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo.
Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Oh, ikaw na, partner. We're back dito po sa business natin to. Live pa rin po kami sa radyo sa 1350 sa AM Band. Ako po si Manuel at kapartner Randy. Hello, good evening pa din po. At ngayon po ay 7:39 ng gabi na. Nako. Ang bilis ng oras, no? At itutuloy na natin yung interview proper natin kay Teacher Right, Teacher Sonia. Oo, may bagong ka na. Yes. Oh, Teacher Sonia. Yes, thank you so much, student. Totoo, ako talaga para feeling ko student kasi Oo ang nga. gandang pakinggan ng mga paliwanag. Ito na ang katanungan ko, Yes, Teacher. sir. Paano ba makakatulong ang paggamit ng e-invoicing? Ito yung tinatawag na electronic invoicing para sa mabawasan yung mga peking transaction naman. Paano makakatulong? Very magaan. Kaya lang yung cost nung pag-avail po ng e-invoicing is medyo expensive. Pero in the other way around, lahat tayo kung i-will use sa e-invoicing po, lahat po nakadeclared, lahat po may receipts, lahat po bayad. Kaya lang, yun ang maganda, sir, pag sa e-invoicing. Lahat. Nakadeclared. Ito ba kailangan bang i-declare sa e-sales? Or hindi na, yung e-invoicing? Or ano lang, para sa POS lang yun? POS lang ang yung e-sales eh. But katulad pa din sa sa mga SLSP, mga ganun pa din. Oo. But makikita na, syempre, i-invoicing. Makikita mo kung mabilis na yan. Mabilis na. At may mga audit trail pagdating sa sa system mismo. Yes, oo. Kaya I encourage mag-manual na lang kayo. Pwede dyan si Manuel kapag yes, Manuel. Manuel. Pangatlo mo na yan, sir. Binibilang ni Teacher Sonia. Pero eto, Teacher Yes, Sonia, ang tanong sir. ko po ay tungkol sa trend. May mga trend ba to o pagbabago sa paggamit ng peking transaksyon sa bansa nitong nakaraang dekada? Actually, siguro dati na itong practice, kaya lang hindi ganun katalamak. Pero ngayon mas matalamak ang paggamit ng fake receipts. Kaya hindi natin dati pansin dahil yun nga, hindi konti lang. Ngayon madami na. Kaya lang kahit anong natin napupunta kay diba? So hindi ko alam kung paano ba ako, sorry, nandun ako sa gitna kung magbabayad ka ba ng tama tapos may magkukuha ng hindi dapat karapat-dapat. Diba? Pero ang mas maganda dito, sir, ang sa akin lang ay wala kang karapatang magsabi ng isang mga politician na magnanakaw sila. Yes. Kung ikaw sa sarili mo hindi ka nagbabayad ng tamang tax. Correct So, ka dyan, tama. magbayad ka ng tax para may karapatan kang magsabing magnanakaw ka. Ganon. At saka pag nagbabayad ka ng tamang tax, may karapatan kang mag-demand Yes. sa gobyerno. O ito, kung may ayuda yung mga hindi nagbabayad ng tax, kami naman, pwede ba yun? Oo nga. Kasi sa Amerika, nung nagka-pandemya, yung mga nawalan ng trabaho, talagang monthly may nakukuha hanggang sa magkatrabaho. Yan ang maganda sa amin. Mag-migrate na tayo. Kami sabi ko mag-migrate na tayo. At hindi lang dito sa atin magkano lang yung nakukuha natin nung mat sa kanila balita ko hanggang $3,000 to $5,000 ang nakukuha nila. Nakatanggap ako. Joke. Wow! Sabi ko na nga ako nandun ka minsan Pero yun ang maganda doon, tama. Kapag taxpayer ka at religiously binibigay mo ang angkop para sa gobyerno, may right tayong mag-demand. Correct. Ayun. Partner Manuel, may katanungan ka ba? Yes, may tanong po ako dito. Paano ba naapektuhan, ma'am, ng peking transaksyon ang maliliit na negosyo kumpara sa mga malaking korporasyon? Meron po bang ganun? Pag malilit kasi wala silang lakas na maggawa ng into fake transaction kasi malilit lang yung kanilang revenue, malilit lang yung expenses. Ang usually nagkakaroon ng fake transaction yun yung malalaking kumpanya na kailangan nila ng pan-deduction or pambawas dun sa kanilang tax or income tax or VAT. At dagdag ko lang dyan, ma'am, no? Yes, kasi sir. kapag maliit lang, minsan lang yan, percentage tax lang yan, Yes, diba? oo. So walang walang resibo na kailangan. Meron sinasabi nga 'di ba yung pag minimum
anong tawag dun? Di ba may threshold. May threshold. So, hindi ka required mag-issue na resibo for that for that case. Ayun. Partner Manuel, may pag-uusapan ba tayo tungkol sa mga katanungan sa social media? Yes, Your Honor. Pag-usapan naman natin itong mga questions from our social media. At ang unang tanong dyan, paano pumili ng tamang okay. Sandali lang, no? Parang may sumingit. Ngayon, Palitan mo tanong yung sa social media. Eto, kapartner Randy, basahin ko na po, no? Sabi niya dito, I received LOA from BIR for us to be audited. We submitted the necessary documents. Nag-discuss na ng findings. Total liabilities namin, 4.5 million at may broken heart doon sa kanyang message. Meron daw kaming undeclared sales worth 5 million plus on top ng declared sales namin na 8 million. Pinakita yung list ng undeclared sales, puro pangalan ng tao na very unfamiliar names. Almost all our clients are businesses, so very clear na mag-issue kami ng resibo under personal names. What's weirder is ang lalaki. Ang lalaki. Dalawa Ang lalaki po ng transactions like 2.6 million for a single receipt under a name na never kong na-encounter. Another is 1.5 million and 800K. And so on. We were given two options, either contest the audit findings and provide necessary proof. Pero whatever daw ang magiging resulta is babayaran na namin or we offer a compromise amount. The auditor clarified that a part of this compromise amount will be paid via 0605. Hindi ko alam yun, ha? Payment form yun para i-accept ng bangko yung payment mo. Ayun, matatapos na po, ma'am. While the remaining will be brought is in cash. Para daw ito sa mga higher ups. The offered amount daw is subject to their approval. Ganito na pala sa BIR. Harap-harapan na ang korupsyon, sabi niya. Para kang hino-hold up. Any tips on what we can do, ma'am Sonia? So question o reaction? Yes. Reaction, tips. Ano pa? Okay. Go ahead Ganito, po. sir, for that case po, dapat kung open sila na hindi nila transaction yon or hindi nila na-encounter yung mga list na individual na nag-purchase ng ganun, di pakita niya yung ebidensya na on their part. Kasi kailangan mong i-defend ang sarili mo. Otherwise, at their mercy ka sa kanila na eto assessment mo, eto yung galito, eto. Kung kaya mo namang i-defend na hindi ko kliyente yan, hindi nag-reflect yan sa OR ko or sa sales invoice ko, much better. Kasi makakatipid ka na versus 1.5 at 800. Tsaka baka hindi pa official yung assessment yung sinasabing kanina. Hindi pa official. Ano to? Sa typewriting sinulat o kaya sa yellow fake assessment din. Actually, parang fake na rin. Kasi yung isang encountered ko na caller ko, si Miss Miss, umiiyak siya sa akin. 4 point something assessment doon. Sabi ko, ito ba yun? Ay, hindi siya. Iba yan. So, yung assessment daw siya 4 point something. Sabi ko, talagang tinitrigger siya na may stress. So, nagpa-stress naman siya. Sabi ko, pasinin. Tapos, after 3 weeks or 4 weeks ata yun, sabi niya tawag, ma'am, assessment ko na 500 na daw. At least sabi ko for 4.5 naging 500. So yung 500 pwede natin laban. Kaya lang ewan ko, hindi kami nagkausap na uli, pero the mere fact na na-decrease yung kanyang deficiency na 4.5 to 500, malaking tulong na sa kanya yan kahit hindi ko natapos. Hindi ko na-engage or whatsoever na at least yung pakikipag-usap ko na-enlighten siya kay na-enlighten. Yes. That's my advocacy, tax advocacy. Yes, tama. But ito, may katanungan ako doon sa kanina may sinabi si partner Manuel, yung 0605 at yung for higher ups. Yung ano ba yun mga yun? Ano ba? Pwede mo ba kami ma-enlighten? May porsyento ba to? O ano ba to?
hindi naman tayo bulag para sa ganyang sistema, pero yung 0605, that is direkta po sa gobyerno yun, yung babayad na yun. So kailangan pong pirmahan at approve ng higher ups, kasi sabihin yung RD kung sinong pipirma para ma-approve yun, and then tsaka mo babayaran sa bangko. Yung sinasabing a certain amount, that is below the belt, kasi baka pang bribe na yun. Pero wag mong entertain yun, kasi mas maganda, mas malakat ay sa gobyerno, ibayad mo yung whatever the taxes, kasi yung mga langhihingin yun, trabaho nila yun mag-audit, kaya wag natin i-limit yung trabaho nila. Gawin nila yung trabaho nila. Correct. Paano ba ang gagawin ng mga katuwad nating mga taxpayer kung sabi niya kanina, may 4 million siyang assessment. Sabihin natin 4 million. Ano ba ang legal na dapat niyang gawin para mapababa yung 4 million na walang for higher ups or for the boys? Basta alam mo kung alam mo sa sarili mo at alam mo yung transaction ng kumpanya mo, kung ano yung tama, alam mo, hindi ka matatakot. Yun. But ano yung mga dapat na steps na pwede natin gawin para mapababa ng legal yung 4 million or 5 million whatsoever assessment na yan? Magbigay ka ng tamang dokumento na bayaan mong silang mag-audit. Trabaho nila yun mag-audit Ngayon, kung may makikitang may magkakamali kasi kaya ka ino-audit ng BIR is to correct, collect, and to inform you kung saan ka nagkakamali. Kasi kung in the first place pa lang, nag-uumpisa pa lang nagbabribe ka na o ano in-establish mo towards them, hindi mo binibigyan ng aral yung sarili mo. Pagkos tinotolerate mo kung whatever na negative na gagawin ng kabilang side. At kung mag-bribe ka naman, ay pwede ka nilang agad kasuhan. Ay, sir, may kaso yan. May balita ko dyan, bandang South yun, di ba? May bribe na ganon. Ay, hindi sa BIR yun. Sa DPWH ata rin. Ay, daldal. Grabe talaga sila, talagang pumapasok lagi pag pere, Oo nga. Medyo malaki din yung bribe na yun Grabe. Yung mga nagbabribe na yan. So, kapag sinubukan nila kahit na, kasi madadamay yung empleyado ng BIR kapag ginawa nilang hindi kasuhan siya. Kung nagbabribe yung client mo. Actually, sir, naman yan parang it takes two to tango, sir. So, sabihin, pag in-open up ng isang party yung galitong gusto niya mangyari at in-accept ng isa, it's mutual commitment yung sabihin, may consent pareha sila. Yes. Pero kung manggagaling sa TPU, nakakahiya naman, di ba? Of course. But ito, ma'am, ito kasi may nag-text sa akin kanina regarding naman do sa LOA. 2024 na issuean siya ng LOA. Ito mabilisan lang kasi konti na lang natin. Sige. 2024 na issuean siya a week before na issuean siya ng 2024 LOA, Letter of Authority. After a week, may dumating daw na 12 person. Nandyan daw si RD, Regional Director, nandyan daw yung legal, big time, at yung Regional Investigation Division, at iba pa. 12 lahat silang pumunta. May dala silang mission order. Ang usapan nila, i-check daw yung system, unregistered system, at lahat ng mga sales na nandun sa sistema nila. Actually, parang mula January up to June. Yun ang kanilang inaudit. Ang ginawa, screenshot ng lahat ng mga invoices or booking nila. Tapos, yun. Gagawa daw sila ng ng assessment after how many days. Ano daw ang dapat nilang gawin? Number 1, mga 3C. Cooperate, communicate, tsaka compromise. Ganun lang kadali. 3C. Okay. Pakiulit niya. Cooperate, communicate, tsaka compromise. Kung merong probable na merong deficiency. Isa-isahin natin. Ano ba yung i-cooperate natin? Kunyari, kung gusto nilang magkaroon ng mission order, i-open up mo yung opisina mo. Kailan, syempre, i-limit mo kung hanggang saan lang sila. Baka gusto na pumasok ng kitchen, wala na sa jurisdiction nila yon, kasi kitchen is sa ibang na yon, hindi siya part ng accounting o ng system ng POS whatsoever or So, yun ang yung number isa. Yung pangalawa, communicate. Communicate. Kung just in case na meron ka na receive notices from them, and then reply to them. Para alam mo.
Reply tayo. Reply. Oo. Tapos, ano yun? Compromise. Just in case na merong assessment ka, and then, kung compromise yung yung value, kung may mali, pwede i-compromise mo na lang. But may ano ba to? May certain percentage ba na dapat i-compromise? Meron tayo section 204, it's either 40% or 30% of the basic tax. Kung meron. Kung meron. Yes. Yung 10% kung may financial incapacity ka. So, papasok ka dun. Oh. So, pwede na gawin yun. Yes. Ano po ba mas magaan? Yung 10% o maglalagay ka? Hindi, isa pa, sir. Kung anong gusto mo, pakulong ka o magbayad ka ng 40 o 10%. Ay, syempre, ang iisip, lahat ng mga taxpayer, doon tayo sa 10. Sa compromise. Compromise 10% na lang. Kasi ang isang araw sa loob ng kulungan ay parang 1 taong ka na sa bilangguan. Correct ka dyan. May hugot eh. May hugot. Kaya talaga makikipag-cooperate tayo. May last question na dito, Sige, Kapatid sir. Randy at Ma'am Sonia. No? Sabi dito ay, is this task force run after fake transactions also prosecute those who engaged in property donations that are actually sales? Sabi niya, whereas the seller has been dead for years and was resurrected to do to do a deed of donations. Okay, the victims are some of the legitimate heirs and the government, of course. I hope you can help me contact who handles this case. Paano yun? Ano yan, sir? Estate tax yan. Okay. So, yung sinasabi niya, hindi naman magpo-push yung transaction na donation. Kung, hindi, yung 6% at saka, capital donation, estate tax, saka deed of sale, pare-para silang 6%. So, I think walang doon. Kaya lang yung misrepresentation na nangyari, imbes na magkaroon ng deed of sale, ginawang donation. Pero ang may habol dyan, yung mga legal heirs or legitimate heirs over dun sa property. Kailangan nilang mag-take action within 2 years upon dun sa transaction. Otherwise, magiging na siya, final executory. Kasi hindi na sila makakahabol mag-claim against dun sa real property. Ayun, eto, last question na. Yes, sir. May ka ba namin pwedeng kontakin? At baka may show ka bang i-promote? Baka may latest album. Album. Ginawang artist si Ma'am Sonia. For events, wala pa tayong events, pero I'm pinaplansya ko na magkaroon kami ng events on real estate planning, sir. So, and at the same time po, to be announced pa. So, nasa stage pa lang kami ng planning. For contacts, if you want to contact us, you can reach me at 0917-307-1356. Para po for, and I do handle also estate tax para si may problema, tingnan natin kung hanggang anong may tutulong natin, sir. Yes. Social media, may mga accounts ba kayo? Pwede makontak or mapuntahan? Wala pa, sir. Wala pa. Okay. Ayan ako. Alright. Pero, personal masyado? Oo nga Baka mamaya niyan ay baka ligawan pa si Ma'am Sonia. Ay, hindi na po pwede ata. Hindi na. Matanda na lola niyo. Alright. Ayun. Maraming salamat, Miss Sonia Carag, licensed professional teacher, freelance tax advocacy consultant and volunteer tax compliance and tax consultant ng ETM Tax Agent Office. Maraming salamat, Miss Sonia. Thank you, sir. Sa uulitin? Bukas, At next baka week. pwede rin siya sa podcast ninyo, kapatid. Yes, actually, na-offer niyo na ako, so go. Yes, go tayo dyan. Medyo busy lang sila kapartner Randall, kapartner Chris. Pero may oras para dyan after ng business natin to. Ayun. So, diretso na tayo. Mukhang kulang na ang oras natin, partner. So, ang ganda ng talakay natin with Miss Sonia. No? Of course, sana maulit at kasi marami pa tayong tanong at maganda doon ay nagiging mas madaling intindihin ang mga bagay-bagay tungkol sa tax. Very, very light lang. Yes. And, sa tingin mo ba, sa iyo, kasi hindi ka accountant o hindi ka tax practitioner, sa tingin mo ba yung mga mga talakay natin ay naintindihan ba ng karaniwang Of course, napakalinaw. Sana ay madagdagan pa ganitong mga nag-guest natin, kapag Randy, dahil mas, kumbaga, layman's ang nagagamit na panalita, mas madaling intindihin ng mga viewers and listeners. So mga partner natin nakikinig ngayon, alam nyo na, tutok lang kayo every Tuesday and Thursday
7pm hanggang 8pm. Or pwede kayong mag-text dito sa amin sa 0997-824-9408. Ayan. That's right. At maaari kayong mag-comment sa aming mga social media pages like Business Natin To on Air on Facebook at ganoon din sa TikTok, YouTube at of course sa Instagram. Kapatid Randy. Yes, so out na tayo mga partner, no? Sa ulitin mga partner, magkita-kita ulit tayo Tuesday and Thursday po 7pm hanggang 8pm. So mga partner, out na. Masalamat na tayo. Thank you. Nandiyan po si Miss Cielo Cotellion Tabian, ang ating EP sa technical. At tatlo sila. Panalo si Carl Aljan saka si Mr. Towering. Nakalimutan ang first name niya. Towering yung tangkad kasi niya. At syempre gusto ko magpasalamat kay Kuya Daniel Rason, kay Ma'am Ana Wento, at syempre kay BPJ Eusebio. Maraming salamat po. Maraming salamat. At syempre out na tayo mga partner. So itong inyong sa negosyo walang imposible. At dahil dito ay sa negosyo ay kaya natin. Syempre ito ang business natin to. Alright, maraming salamat. Salamat po. Thank you.